Alright, magandang araw sa mga nanonood dyan. Bali, for today's video is pupuntahan natin yung likod ng bahay ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na matatagpuan sa Doña Luisa Subdivision / Teachers Village. So yung lugar na yan, yung bahay ni Tatay Digong kasi, itong likod na to, napuntahan ko na siya. Tapos merong nag-comment na syempre troll army ng loyalist, no, na sinabi nga niya na inuuto lang daw tayo gawa nung ang bahay daw ni Tatay Digong sa may Doña Luisa ay napakaganda daw talaga, like yung sa entrance lang daw yung yung sa entrance lang daw, sa harap lang daw yung simple, no, naka-gate lang, pero yun pala daw sa likod ay napakaganda, napaka magarbo, napakagara, ganun, high end. Syempre, hindi na, pero ang pag-akala niya kasi yung likod na yon is daanan yun from the word likod, no. Pwede siyang meron siyang maliit lang na passage for emergency purposes naman kasi tawag doon. So, shout out sa iyo, ma'am, na nagsabi na maganda ang sa harap lang pangit, sa likod maganda. Hindi yun totoo yun, hindi talaga yung daanan. Kasi itong lugar na to dito na aking kinatatayuan ay 23 hectares na Davao Global Township. It's a private private property. Pagmamayari to ng Cebu Land Master Developer, tsaka may-ari ng lupa na mga Villa Abril. So parang siya, tie up or collaboration. At sa video kasi na yon na nasabi ko, sa video na yon, sa vlog na yon, kung saan meron ng troll na mga loyalist na nagsabi ng maganda ang likod ng bahay pala ni Tatay Digong, sa likuran maganda pala. So ito yung tinutukoy niya, ito yun, no. Sadyang maganda nga naman talaga kasi private property nga. It's a Davao Global Township. So ito yung parang maliit na version, no, ng Bonifacio Global Taguig or BGC. Pero syempre wala pa tayong makikita mga high-rise building dito gawa nung pa lang to, under construction pa lang, no. So ang meron pa lang dito mga tindahan, night weekend market. Anyway, so yun po yung puntahan natin ngayon, ha. I-explain ko lang ulit doon sa mga ingots na troll, mga loyalist. Ganito na yun, kumbaga sa parang 15 minutes yata or 14 minutes yung mga 15 minutes yung haba ng video na yun. So nasa mga 1 minute to 7 minutes ang aking ginagawa ay ito lang, binablog ko lang yung kalsada ng aking nadadaanan. So kaya nasabi nung nung troll na maganda daw ang bahay ni Tatay Digong sa likod. Hindi naman to bahay ni Tatay Digong, it's a private property nga, kung may-ari ng Cebu Land Master and Villa Abril siblings, ganun. Mag-alas 12 na, pero alas 12 na ba? Mag-alas 12. May mga tao pa rin. Kasi ngayon, weekend. So meron lang tinatawag na weekend night market. So yun, mga Biyernes, Sabado at Linggo. Yung park nila dito, BGC. So ito yung likod lang to dito. Kumbaga maa-access lang nila General Torre itong bahay ni Tatay Digong sa likuran na bahagi, no. Kung gusto nilang dumaan, gusto nilang ransakin ang bahay ni Tatay Digong sa pamamagitan ng pagdaan sa likod or exit area, so kailangan nilang dumaan dito sa Davao Global Township. Pero hindi ko alam kung kaya nilang gawin yun kasi dito may mga gwardiya, kasi nga private property na. So hindi sila pwedeng dadaan dito. Isa nga rin yan sa rason, kaya siguro dineclare na lang nila as fake news yung intel report na nakuha nila BP Sara na serve ng search warrant applied for all Duterte houses. So kaya nila sinabing fake news yun kasi talagang nakitaan talaga ni General Torre sa mga vlog, sa mga video, mga balita na hindi pala talaga ganun kadali mapasok ang bahay ni Tatay Digong dito sa Doña Luisa Subdivision. Kasi nga doon sa harap napaka-narrow nung daanan, nung space. Hindi makakadaan agad yung yung kanyang tropa kasi maliit nga lang yung subdivision. Yan. Maliit lang yung subdivision na yan. And maraming tao na nakabantay.
Tas dito naman sa likod naman dadaan sila dito. Hindi rin sila basta makaporma dito gawa nung private property. So may mga nag-curfew na nga eh. So ngayon, ito na yung halikuran ng bahay ni Tatay Digong. Yan, may mga nakalagay na barangay patrol. It's barangay 9E. So taga Marfori. So diyan sila nagbabantay. So ibig sabihin, itong lugar na to dito ay hindi siya basta-basta mapinipenetrate nga na madadaanan kasi maliba sa may bantay. May mga gwardiya din, tsaka private property nga. So okay, maganda kung hindi nila itutuloy. O ayos yun. Basta kahit pa sabihin nilang hindi na sila tutuloy, still magbabantay pa rin ang mga taga Davao sa bahay ni Tatay Digong dito sa Doña Luisa at saka bahay sa Kong Pulong at mga Duterte family. Magbabantay hanggang sa matapos yung eleksyon, hanggang sa manalo si Tatay Digong, hanggang sa mag-assume siya ng office sa June 30 or July 1, mga ganun, no? So doon na tayo pagpakampante, ibig sabihin tsaka na natin lulubayan itong bahay ni Tatay Digong dito sa Doña Luisa kapag mag-asam na siya ng office, diba? Tsaka nanalo na yung natin 10 PDP laban na senatorial slate, senatorial slate, PDP laban. Mahal yun sa Tatay Digong. So isama nyo lang yung isama na nyo yung si Philip Salvador, Pastor Apollo Kibuloy, of course, no? Tsaka sino ba? Doc Mata, Lambino, tsaka si Hinlo. Curfew na, diba? Antog ka na sa taman Koy. Antog ka na sa ata magbantay. Fake news man daw, ingon sila, fake news na daw. Siyempre, para matuo po no. Para pag mamaya fake news na ulit loss of the story, no. So ito yung ni Tatay Digong, yan, yan na natin yan. Itong kulay green na yan, yun yung bahay. So yung nagsabi diyan na maganda lang sa sa labas lang yung simple, I mean sa harap, entrance area. Tapos sa likod pala kaganda pala na lugar daw. Gandang lugar. Di naman bahay yan. Ito parang yan parang kubo lang yan. Kung saan may nakatambay ng mga kapulasan. Siyempre yan ang nakatira kasi dyan. Kahit maliit na bahay lang yan, pero mayor, tsaka presidente, o tsaka presidential family or first family, di ba? Kaya may gwardiya talaga yan, may pulis. O, di ba? So we're done. Yun lang ang update. So siya, Davao Global Township. It's a private property. Hindi siya pagmamay-ari. Hindi siya accessible para sa lahat. Ibig sabihin, pwedeng pumunta dito, masyal, pero dapat meron kayong susundin na curfew. By 12, no? May sinisita na ng mga gwardiya ang mga napupuntahan dito. Pinapalabas na. Sa mga nagsabi na oy, hello, ayan si ate, oh. Sige, aray speakas. Ha? Sayang, ato ko speakas. Narito. Wala. Sa manang. Yun, no. So, tayo dito? Very consistent ang mga taga Davao magbantay. Siyempre. Bantay hindi bantay na bawal papasukin ang mga tropa ni Jintori, kundi bantayan ba para meron silang video, di ba? Ma-videohan natin. Meron silang ginawang paglabag, at least merong magagamit against sa kanila pagdating sa kasuhan. So yun lang siguro. Maraming thank you sa mga nanonood, and yun lang update, no? So hindi totoo na maganda ang bahay ni Tatay Digong sa likod. Entrance lang yung simple likod lang yun. Okay, bye bye.